Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Sinadya lamang po namin ibahin ang mga pangalan para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan po natin. Ayun! Ayun o! Enok! Enok! Ayun o! Sigaw ko sa tuwing nakakakita kami ng mga hinog na prutas sa may bandang paanan ng bundok. At kaming mga magkakaibigan ay magpapaunahan na kami sa pag-akyat ng puno. Kagaya nung may nakita si Enoch ng mga bunga ng santol. Hitik na hitik ang bunga nun. Kung kahit gaano kataas ang puno, ay talagang inaakyat namin. Noong kabataan ko, dala na rin siguro ng kapilyuhan at pagiging matakaw na rin, ay madalas kaming manguha ng mga prutas dito sa aming lugar, sa aming baryo. Wala kaming pinapalagpas. Santol, duhat, bayabas, kaimito, kasoy, at kung minsan ay nahuhuli kami ng may-ari. Kung kaya't panay pingot ang inaabot ko kay nanay. Ngunit kung minsan naman ay hinahayaan lang kami ng may-ari sapagkat nalalaglag lang naman ang mga bunga at hindi na pinapansin ng may-ari. Kung kaya't kami na mismo ang nagpepresenta na umakyat at kumuha. Ang sarap ng buhay namin nun sa probinsya. Bagamat salat sa mga material na bagay, ay sagana naman sa prutas at sariwang hangin. Hindi mo na kailangan ng pera upang kumain. Mabubusog ka sa dami ng prutas. Nang minsan, ay nahuli kaming nangunguha ng duhat, ay talagang isinumbong kami sa aming mga magulang. Katakot-takot na kurot ang inabot ko kay nanay. At halos humaba ang aking tenga sa pagkakalapirot ni nanay sa aking tenga. Kung kaya't todo pa umanhin ako nun kay Mang Masyong na siyang may-ari ng duhat na kinuhaan namin. Alam mo, Miyong, kung nais mo ng duhat, magpaalam ka lamang. Ayos lang naman sa amin yun eh. Huwag ka lang kukuha ng hindi sa iyo. Huwag niyong gawing kasanayan ang manguha ng hindi niyo. Sambit pa ni Mang Masyong. At dahil doon, ay lalo akong piningot ni nanay. Bahagya pang nangingiti si Mang Masyong habang pinipingot ni nanay ang aking tenga. Paalis na si Mang Masyong noon nang muli itong bumalik at nagsalita pa. O nga pala, mga bata, Miyong, paaalalahanan lamang kita. Sa akin, walang problema ang manghingi at kumuha ng prutas. Dito sa amin, sa akin, ayos lamang. O maging sa iba pa. Ang pinakabibilinan ko lamang sa inyo ay huwag na huwag kayong mangunguha doon sa may manggahan. At habang sinasabi ito ni Mang Masyong, ay seryoso ang kanyang mukha.
Nawala na ang bagyang ngiti sa kanyang muka habang binabanggit ang tungkol sa manggahan. Pagkabanggit nun ni Mang Masyong, ay saka nagsalita din si nanay. Sabay hawak sa aking magkabilang balikat. Totoo yun, anak. Wag na wag kayong pupunta doon. At banaag ko sa pagbumuka ni nanay ang matinding pag-aalala nang nabanggit ang manggahan. At kanina, habang pinapagalitan ako ni Mang Masyong at pinipingot sa tenga ni nanay, ay hinahayaan lamang kami ni Lolo na pagalitan ako. Subalit nung marinig din niya ang tungkol sa manggahan, ay maging si Lolo ay napukaw ang kanyang atensyon at saka lumapit sa amin. Miyong, tama si Masyong. At saka ilang ulit na kitang sinabihan tungkol dyan. Huwag na huwag kayong tutungo sa manggahan na yun, ha? Huwag na huwag. Sabihan mo ang mga kaibigan mo. Sambit pa ni Lolo. Matagal ko nang naririnig ang mga bili na yun. At mga babala tungkol sa manggahan na yun. Dito sa lugar namin, ay ni isa ay walang naglalakas ng loob na magtungo sa manggahan. Maging mga malalaki na, mga binata, walang naglalakas loob na pumunta dun. Ang manggahan na yun ay matatagpuan din sa may paanan ng bundok, ngunit gawing dulo pa ito at malapit na sa may sapang bato. Ngunit bilang bata, ay isa sa pinakapaborito ko ang mangga. Gustong gusto ko ang mangga. Lalo na yung manggang kalabaw. At ang mga mangga sa may manggahan ay puros mga manggang kalabaw. Talagang nagsisipaglakihan. Hitik na hitik sa bunga. At talagang nag-aanyaya. Lalo na kapag kapanahunan na ng mangga. Yung tigmangga na. Sa ngayon, ay hindi pa naman panahon ng mangga. Wala pang bunga sa manggahan. Kaya hindi ko ganong inintindi ang mga sinabi nila nanay at lolo at maging ni Mang Masyong. Hanggang sa dumating ang bakasyon. Naglalaro kami nila Enok, Pinggoy at iba pang mga bata sa may lubluban ng kalabaw. Naglalaro kami dun habang pinapostol ko ang aming kalabaw. Nang maya-maya pa, ay nakaramdam ako ng gutom. Iniisip ko, ang nilagang kamoting kahoy na binudbura ng nyog na gawa ni nanay. Kungket nag-aya na akong umuwi. Habang naglalakad pa uwi, ay nakakita kami ng puno ng bayabas at sumaglit muna kami doon, nanguha ng bunga. At habang nilalantakan ang mga bunga ng bayabas, ay nagsalita si Enok. Ang sarap ng bayabas, ano? Pero, baliwala tong bunga na to kumpara sa mangga. Sambit pa ni Enok. Siyempre naman, talagang napakasarap ang mangga. Yun ang pinakamasarap. Lalo na, yung hinog na hinog. Walang tatalo talaga dun, Enok. Tugon ko pa. Naku naman, Miyong. Lalo akong ginutom sa sinabi mo. Tugon pa ni Pinggoy. Nang magsalita mo si Enok. Miyong, Pinggoy, huwag kayong maingay, ha. May nakita akong mangga. Hitik na hitik sa bunga. Mga kalabaw. Bulong pa ni Enok sa amin.
Talaga ba, Enoch? Saan mo nakita? May mangga na ba ngayon? Parang hindi pa panahon ng mangga ngayon ah. Tugon ko. Meron na, Miyong. Kung meron, saan mo nakita, Enoch? Tanong pa ni Pinggoy. Bigla kaming nagkatinginan nila Pinggoy. Meron doon. Doon oh, ang lalaki. Naglalaglagan ng alang yung ibang bunga eh. Sapagkat walang kumukuha. Sambit pa ni Enoch. Mga manggang kalabaw yun, sigurado ako. Ang lalaki. At talagang, yung ibang nasa puno pa, maniba na. Pahinog na. At ang sarap ng mga yun. Dagdag pa ni Enoch. Enoch, baka ang sinasabi mo, yan yung sa manggahan. Biglang tugon naman ni Edong, nakalaro din namin. Kaya nga, Enoch, baka yung sinasabi mo sa manggahan. Huwag daw tayong pupunta dun eh. Sambit ko pa. Bakit wag? Wala namang makakaalam eh. Saka wala namang tao dun. Wala nga nagbabantay dun eh. Saka kung may-ari, edi takbuhan na. Problema ba yun? Tugon pa ni Enoch. Sabay tawa nito. Kaya nga, nasasayang lang yung mangga. Ano bang masama dun? Kukuhanin lang naman natin yung mga mangga. Nalalaglag na nga lang eh. Tugon pa ni Pinggoy. Tara Enoch, kuha tayo. Sandali lang naman yun eh. Tapos takbo agad tayo. Pagyakag pa ni Pinggoy kay Enoch. Sige Pinggoy, punta tayo. Kayo, sasama ba kayo? Pero kung ayaw nyo, kung gusto nyo tingnan nyo lang muna kami. Sumama lang kayo, tapos tumingin lang muna kayo. At kung walang nagbabantay talaga, saka tayo kumuha na. Pagyakag pa sa amin ni Enoch. Oo, tama. Sama lang kayo sa amin para makita nyo. Tingnan nyo lang muna yung mangga, kung kalabaw ba talaga o hindi. Tapos tingin-tingin lang muna kayo. Bantay lang kayo sa gilid. Kami nakukuha ni Enoch. Dagdag pa ni Pinggoy. Kaya lang, ang sabi ng tatay ko, wag na wag daw tayong pupunta dyan sa may manggahan. Ang sabi, may aswang daw dyan. Yun ang sabi ng tatay ko. Sambit pa ni Edong. Yan din ang sabi ng tatay ko eh. Dugtong naman ni Mikoy. Paano magkakaswang araw na araw ngayon? Sa gabi na lumalabas ang aswang. Tugon naman ni Pinggoy. Saka isa pa, marami naman tayo. Tatakbo tayo agad. Kaya nga, magmamasid-masid muna tayo eh. Saka mangga lang naman kukunin natin eh. Hindi pag walang tao, saka tayo kumuha. Pag meron, hindi umalis na tayo. Tugon pa ni Enoch at ni Pinggoy. At dahil dun, ay napapayag kami sa sinabi ni Enoch. Inuuwi ko muna ang aming kalabaw. At dali-dali akong bumalik at pinuntahan sila Enoch at Pinggoy. At nanguna si Enoch at Pinggoy sa pagtungo sa paanan ng bundok patungo sa manggahan. Magkahalong kaba at pagkasabik ang aking nararamdaman. Alam kong pinagbabawalan kaming magtungo dun. Sa isip-isip ko, hahayaan ko lang muna si Enoch at Pinggoy umakyat. Ako'y magmamasid-masid lang. Sambit ko sa akin sarili. Malayo-layo pa lamang kami
ay natatanaw na namin ang mga mangga. Hitik na hitik sa bunga ang mga ito. Biglang nagliwanag ang aking paningin pagkakita sa dami ng bunga. At biglang nagsipagtakbuhan sina Enok at Pinggoy patungo sa manggahan nang makita ang dami ng bunga. Ang lalaki! Ang lalaki, di ba? Nakita nyo? Ang lalaki! Nakita nyo, di ba? Ang lalaki ng bunga, o tingnan nyo. Sambit pa ni Enok. Ano? Halika na! Akitin na natin! Iyakag pa sa amin ni Pinggoy. At lalo pang binilisan nila ang kanilang pagtakbo. At kung kanina ay nag-aalangang pumunta sina Mikoy at Edong, ngayon eh, napatakbo na rin at napasunod kina Enok at Pinggoy. Patungo silang lahat sa may manggahan. At dahil dun, ay tila napatakbo na rin ako. Napagaya na rin ako. At habang papalapit, ay lalong nagliwanag ang aking tingin. At hindi ko na namamalayan na napapangiti na pala ako sa sobrang dami ng bunga ng mangga. Talagang hitik na hitik ang mangga. Hitik na hitik sa bunga. Kung ka't bibilisan ko pa sana ang aking takbo nang biglang may kumapit sa aking damit at hinila ako. Pagkatingin ko ay si Enok pala. Teka lang muna, Miyong. Teka. Magmanman muna tayo sa paligid. Baka may nagbabantay. Sambit pa ni Enok. At dahil dun, ay nagsipagtigilan muna kami. Bahagya kaming dumapa habang nagmamasid-masid sa paligid. Makalipas ang sa tingin ko'y nasa 10 minuto, ay wala kaming napapansin sa paligid. Mukhang walang tao. Walang tao? Parang walang tao. Bulong nila Edong at Pinggoy. Kaya nga, mukhang walang tao. Tugon naman ni na Edong. Bukod sa mga puno ng mangga, ang tanging natatanaw namin ay ang isang bahay na gawa sa pawid at kawayan na halos nasa gitna ng manggahan. Ganun pa man, ay parang wala din itong tao. Nakasarado ang mga bintana nito, maging ang pinto. Ilang sandali pa, nagsalita muli si Enok. Dito lang kayo ha. Ako mauna. At tiningnan niya muna sa paligid. Sinigurado kung may tao sa paligid. At nang wala kaming mapansin talaga, ay dahan-dahan tumayo si Enok. Dito lang kayo ha. Kapag may taong lumabas sa kubo, tumakbo na kayo ha. Tatakbo na rin ako nun. Sambit pa ni Enok. Dahan-dahan ay gumapang si Enok papalapit sa may manggahan. Pinagmamasdan namin si Enok habang papalapit ito sa may puno ng mangga. Hanggang makalapit talaga si Enok sa may puno ng mangga. Ilang sandali pa, suminya si Enok. Winawas-iwas ang kanyang kamay na parang sinasabi na walang tao. Kung kat ilang sandali lamang
sumunod na rin si Pinggoy. Gumapang din ito patungo sa pinuntahan ni Enoch. At si Enoch naman ay sinimulan na ang pag-akyat sa puno ng mangga. Nagsipagsunuran na rin sina Edong at Mikoy. Gumagapang ang mga to papalapit sa manggahan. Sabay kumpas naman ni Enoch sa amin na parang ninayakag kami. Habang nasa taas na siya ng puno, pinapalapit na kami sa punong mangga. Maya-maya pa ay nakarating na rin si Pinggoy sa may puno at inakyat niya na rin ang puno ng mangga. Dahil dun ay naglalabo-labo na ang aking iniisip. Gusto ko nang sumunod sa kanila. Kaya lamang naaalala ko ang bilin nila lolo. Naguguluhan ako kung mananatili lamang ba ako dito sa aking kinatatayuan. Pero gusto ko nang umakyat ng mangga. Sambit ko sa aking sarili. Nagdadalawang isip ako ng mga sandaling yun. Maya-maya ay napansin ko na papalapit nila rin sina Edong at Mikoy sa puno ng mangga. Patuloy ang kanilang gapang. Papalapit na sila sa mangga at sigurado ako sila nang susunod na aakyat sa puno ng mangga. Samantalang sina Enoch at Pinggoy naman ay kitang-kita ko kung paano ngasabin ang mga hinog na bunga ng mangga. Dahil dun ay nadala na ako. Nadala na ako ng pagkatakam ko sa mangga. At natagpuan ko na lamang ang aking sarili na naglalakad patungo sa manggahan. Papalapit na ako nang bigla ako may mapansin. Isang matandang babae sa may gilid ng bahay kubo. Kanina naman ay walang tao dito. Bigla akong kinabahan. Dahil dun ay pinilit kong kuhain ng atensyon nila Enoch at Pinggoy na nasa taas ng puno. Kinakawayan ko sila. Subalit abalang-abala na ang mga ito sa pagkain ng mangga. Kinakawayan ko sila. Ngunit hindi pa rin nila ako napapansin. Dahil dun ay muling lumingon ako sa gawin ng matanda. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siya sa gilid ng kubo. Lalo akong ninervyos. Lalo akong kinilabutan ng masandaling yun. Iniligid ko ang aking paningin nang halos mapasigaw ako sapagkat nasa gilidan ng puno ng mangga ang matandang babae. At napaupo ako sa sobrang gulat ko. Bahagyang lumingon sa akin ang matanda at ngumiti ito nang nakakakilabot. At sabay tumingin sa taas ng puno ng mangga kung saan naroroon sina Enoch at Pinggoy. Para akong binalutan ng matinding takot na masandaling yun. Nanlamig ang aking katawan. Para akong natulala na hindi ko malaman. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Nais kong tumakbo. Pero parang ayaw gumalaw ng aking mga paa. Dala ng matinding takot. Pinipilit kong sumigaw, subalit walang lumalabas sa aking bibig. Bigla akong napadasal ng mga sandaling yun. Bigla akong nanawagan sa Diyos Ama. Dala ng matinding takot. At
kasunod nun, narinig ko si Enoch na tinatawag ako. Pinapapunta ako sa punong mangga. Nang marinig ko sila, ay saka pa lamang ako nakakilos. At noong mga sandaling yun, parang may bumubulong sa akin na tumakbo na at huwag na wag lilingon. Dahil doon ay halos magkandara pa ako na nagtatakbo. "O Enoch, ba't ka tumatakbo palayo? Halika na!" Tawag pa sa akin nila Enoch. Naririnig ko pa na nagtatawalan yung dalawa. Subalit ako, naiiyak na ako sa matinding takot. Pinagpatuloy ko ang aking pagtakbo. At hindi ko na napansin, balot na ako ng putik habang nagtatakbo pa uwi. At parang hindi ko na napansin na nasa bahay na pala ako na nakauwi na. "Mamiyong, anong nangyari sa'yo?" Pagkakita sa akin ni nanay. Umiiyak ako ng mga sandaling yun. At napaakap ako ng mahigpit kay nanay. Bakit? Anong nangyari, Miyong? Ba't ka umiiyak? Ba't ka balot na balot ng putik? Napaaway ka ba? Nag-aalalang tanong ni nanay. At dahil dun, ay sinabi ko kay nanay ang nangyari. Na nagtungo kami sa may manggahan, sa may paanan ng bundok. Biglang nanlaki ang mga mata ni nanay. "Nako, napakatigas talaga ng ulo mo, Miyong. Sinabihan na namin kayo. Ang lugar na yan ay pinagbabawalang puntahan ng kahit sino. Sinabihan na namin kayo ng lolo mo." Sambit pa ni nanay. At patuloy pa rin ang aking pag-iyak habang nanariwa sa akin ang mga bili ni nanay at lolo. Maya-maya lamang ay may tumatawag sa amin mula sa labas. Pagkatingin ko, sina Mikoy at Edong kasama ang kani-kanilang mga magulang at pawang mga nagsisipag-iyakan din sina Edong at Mikoy. Ay tila nabuhayan ako ng loob sapagkat nakatakbo din pala palayo sina Edong at Mikoy. "Edong! Mikoy! Nakatakbo din kayo!" Sambit ko habang umaagos ang aking luha. "Sina Enoch at Pinggoy! Nasaan sila?" Tanong ko. "Hindi namin alam yung. Tumakbo na kami! Tumakbo na kami nung nakita yung matanda." At naroon din ang mga magulang ni na Pinggoy at ni Enoch. Nung araw din na yun, ay hinanap ng mga kababaryo namin sina Enoch at Pinggoy. Subalit, lumipas ang maghapon hanggang sa magdilim, ay ni bakas ni na Enoch at Pinggoy ay hindi na namin nakita. Agad-agad itong ipinagbigay alam sa kapitan ng aming baryo. At agad-agad din silang nagsagawa ng pagtungo sa may manggahan. Habang itinuturo namin kung saan namin huling nakita sina Enoch at Pinggoy. "Naririyan po, Kapitan. Diyan po namin sila huling nakita. Diyan din po namin nakita yung matandang babae." Sambit namin nila Edong at Mikoy na sa tuwing babanggitin ko ay parang nanginginig ang aking laman sa sobrang takot. Agad tiningnan nila Kapitan yung manggahan. At agad din tiningnan ang bahay kubo na naroroon. Subalit sarado ang bahay kubo. At dahil na rin sa hinahanap namin sina Pinggoy at Mikoy, ay pilit binuksan nila Kapitan
ang bahay kubo. Pagkabukas ng pinto, ay wala silang nakita, kundi bakante lamang ang bahay kubo. Walang katao-tao, walang laman ng bahay. Ilang sandali pa, ay saka nagsalita si Kapitan. Walang katao-tao, walang laman ng bahay. Base sa nakita namin ng mga tanod, mukhang matagal nang walang nakatira dito sa bahay kubo na to. Panay dumi na ang loob ng bahay. Panay tuyong dahon na. Mukhang napabayaan na ng maraming taon. Sambit pa ni Kapitan na sinang-ayunan pa ng iba na mga nakakita sa loob ng bahay. At maging ang iba naming kababaryo ay tiningnan din ang loob ng bahay at sumang-ayon sa sinabi ni Kapitan na mukhang wala ngang nakatira sa bahay kubo na yun. Hindi namin nakita ang matandang babae at hindi rin nakita sina Enok at Pinggoy. Dala ng matinding takot ay ilang araw akong nilagnat dahil dito. At itinala muna ako sa bahay ng isa ko pang lolo sa may bandang Masbate. Bagamat ayaw kong lisanin ang aming baryo, ay mukhang mas makabubuti sa akin. Nandun nga muna ako kina lolo, manirahan sa may Masbate. At unti-unti ay nakakalimutan ko na ang naganap. Ngunit isang araw habang nasa may pamilyahan kami, isinama ako nila lolo, ay biglang nakaramdam ako ng matinding panlalamig sa aking katawan. Sapagkat sa mismong pamilyahan na yun, ay nakita kong muli yung matandang babae. Nakatingin lamang ito sa akin at bagyang ngumisi. At sa tindi ng aking takot, bigla akong naglulupasay nang hindi ko nalalaman. Biglang nagulantang sina lolo sa aking mga ikinilos. At nang mahimasmasan ako, ay sinabi ko kina lolo ang aking nakita. Nakita ko yung matandang babae sa may manggahan. At dahil dun, kahit ayaw ko magtungo ng Maynila, ay sumama na ako kina nanay at tatay na nasa Maynila nagtatrabaho noong mga panahon na yun. Sa pananatili sa Maynila, ay unti-unti kong napaglabanan ang takot na naramdaman ko muli. Ngunit sa tuwing uuwi sina nanay at tatay sa probinsya, ay hindi na ako sumasama. Dala ng matinding takot na maaring magpakita sa akin muli ang matandang babae. Simula nun, ay hindi na nakita pa sina Enok at Pinggoy. Ako naman, magpasa hanggang ngayon, ay dito na ako nang malagi sa Maynila. At dito na rin nagkaroon ng sariling pamilya. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po.